Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 92 Chinese vessels na mataan sa West Philippine Sea noong August 6 hanggang 12. Diplomatic protest inihain ng Pilipinas laban sa China. High-ranking leader at apat na iba pang miyembro ng NPA patay sa Kalinog, Iloilo. House Bill para sa 6 na taong term extension ng barangay at SK officials inihain sa Kamara. 17% na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa na itala ng Department of Health. Po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 72 Chinese vessels ang na-monitor ng Philippine Navy sa iba't ibang lokasyon sa West Philippine Sea o WPS mula August 6 hanggang 12 nitong taon. Sa isang press briefing ngayong araw, tinukoy ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na 10 sa mga ito ay China Coast Guard vessels, Siyam ay People's Liberation Army Navy ships, 68 ang Chinese Maritime Militia vessels, habang 2 ay Research Survey vessels. Karamihan sa mga ito ay namataan sa Pag-asa Islands, Iroquois Reef, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Panatag Island. Noong nakaraang linggo nang iniulat ng Navy na 122 Chinese vessels ang naispatan sa WPS mula July 30 hanggang August 5. Samantala, naghain ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas laban sa China matapos ang pagpapakawala ng flares ng People's Liberation Army Air Force sa flight path ng NC-212I ng Philippine Air Force. Nagsasagawa ng maritime patrol sa bahagi ng Panatag Shoal ang PAF nang biglang nagbagsak ang Chinese multi-role fighter jet ng flares sa ruta ng NC-212I. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mananatili ang commitment ng Pilipinas sa diplomasya at mapayapang pagresolba sa tensyon sa pagitan ng bansa at China. Kinilala na ng 3rd Infantry Division ng 5 namatay na miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Aglonok, Kalinog, Iloilo nitong August 8. Base sa impormasyon ng mga sumukong rebelde, isa rito si Aurelio Berges Bosque alias Burnok Obayjan na miyembro umano ng Regional Headquarters Executive Command ng KR Panay at dating spokesperson ng Bayan Panay. Isa rin sa pinangalanan ng former rebel si Armando Rogelio Sabares alias Kamlon Onono na dati ring miyembro ng Exicom KR Panay at sinasabing isang espesyalista sa paggawa ng improvised explosive devices. Ilan pa sa mga namatay na NPA ay sina Jovelyn Silverio alias Darlene, Romulo Itorriaga alias Reagan at Gilmore Gaoranok alias Tango o Baron. Sa kasulukuyan, tuloy pa rin ang koordinasyon ng 12 Infantry Battalion sa LGUs at local PNP para malapitan ang mga kaanak ng mga namatay na NPA. Inihain sa Kamara ang isang panukalang pagpapababa sa termino ng barangay at sanggunyang kabataan officials ng 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Sa pagdalo ni House Speaker Martin Romualdez sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress sa World Trade Center, Pasay City ngayong araw, inanunsyo nito ang paghain niya at ng 6 pang mambabatas ng House Bill No. 10747. Bukod sa layon nitong palawigin sa 6 na taon ng panunungkulan ng barangay officials, saklaw din ng panukala ang pagpapahintulot sa mga opisyal na makaupo ng hindi hihigit sa 2 magkasunod na termino sa parehong posisyon. Dahil dito ay iminumungkahi na idaos ang susunod na barangay at sanggunyang kabataan elections sa huling linggo ng October 2029 at gaganapin ang mga kasunod na halalan kada 6 na taon. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng pagtaas ng panibagong kaso ng leptospirosis mula noong July 21 hanggang August 3. Matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at Habagat, umabot na sa kabuuang 255 ang panibagong kaso ng leptospirosis na mas mataas ng 17% kumpara sa 217 na naitala noong July 7 to 20. Umabot naman sa mahigit 2,100 cases sa buong bansa ang naitala ng DOH mula January hanggang Agosto, kabilang na ang 224 na namatay sa sakit. Bahagyang mas mababa naman ito ng 25% kumpara sa mahigit 2,700 cases noong parehong mga buwan ng 2023. Plano namang irekomenda ni DOH Secretary Ted Herbosa sa mga local government units at Metro Manila Development Authority na magpasa ng ordinansa na nagpapahintulot sa paglangoy, pagligo at pagbabad sa baha.
Dagdag pa ni Herbosa na hindi problema sa komunikasyon ang pagtaas ng bilang ng kaso ng leptospirosis, kundi isa itong behavior problem na dapat ituro sa mga bata sa mga paaralan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.